Ayan guys, good morning, good morning. Ayan, ibang araw na naman tayo. May bagong araw, kaso lang grabe yung ulan. Sama yung ngayon, yung panahon. Paggabi sobrang lakas ng hangin, lakas ng ulan. Yung bahay na yan, gumagalaw kagabi. Grabe lakas ng hangin. Medyo maulan, wala pa tayong magawa ngayon. Kaya maghahanap muna tayo ng mapaglibangan. Kaya ito muna ang pagdidiskitahan natin. Ito yung yan ang aking commander, si Commander Ombeng. Ito yung makina na tambay ng mga isang buwan. Ang dumi na. Sobrang dumi na ng makina. Si Commander Ombeng, pinabayaan ang aking makina. Ayan, kalawang na lahat guys. Ayan, kalawang na. Kalawang na lahat. Ito yung volante, katawan, sa likod, mga tornilyo, kalawang na. Hanap tayo ng brush panglinis. May mga brush. Ito. Yes, yes. Aha. Guys, ito yung sobrang kalawang talaga. Kasi ilang buwan ko rin ito kasi naiwan. Napabayaan na, mga mahigit isang buwan na siguro. Kaya na siya. Kalawang talaga. Yan yung stand ng tangke, kalawang na rin. Sa likod, pati yung bulan, yung crankshaft. Ayan. Pinalawang na rin yung loob. Pininturahan ko na to, bagong pintura na to. Kaso lang hindi pa rin ang kalawang kasi napabayaan. Yung harap, hindi ko alam kung pa to, kung andar pa to siya kasi ito nagsugat-sugat na dito. Ito kasi yung problema lagi pag kinakalawang yung magneto. Saan may magneto? Ito, pag kumapal yung kalawang dito sa magneto, tsaka itong baba nito, yung coil, minsan hindi na siya
Wala, hindi na siya bibigyan ng kuryente ng maganda. Kaya kailangan ay malinis talaga siya. Tapos yung carburetor matagal na tambay, minsan pag may tubig kinakalawang, hindi na siya nagbubukas, hindi nagsasara, parang nag-i-stuck up siya minsan pag sobrang tagal na ng ano niya, ng tambay. Hindi mo talaga maiwasan guys pag ganitong bakal, lalo na pag sa dagat, talagang hindi mo maiwasan yung kakalawangin talaga. Yun ang may isa. Yan, sobrang tagal na rin yan, ilang taon na yan, siguro nasa mga 7 years na yan. Buhay pa din yan kahit ganyan ang itsura niyan. Ito bago lang to, mahigit isang taon pa lang. Yan, Sumo Rato na 19. Wala yung bangka niya, yung yun o, yung maliit. Malinis na konti yung makina. Yan. Medyo nabawas-bawasan yung mga itim-itim niya. Ayan. Dito kasi sa amin guys, ginagamit namin yung gas lang panglinis. Kasi yung gas kasi guys, hindi siya dumidikit ulit. Pag nabasa na siya ng gas, pag pinupunasan mo, tatanggal siya. Hindi tulad ng ginagamit namin dati na mga diesel. Pag pinanglinis mo siya, pag ano, dumidikit siya ulit, parang oily siya. Hindi tulad ng gas. Tingnan nyo gas. Tuyong-tuyo siya. Diba? Yan o. Tuyong-tuyo siya. Yan, may mga kalawang pa rin. Hindi natin matatanggal talaga to. Pero sa susunod, yan o. May mga kalawang pa rin namumula na ganyan. Pero wala na yan siya. Kulay na lang yan ng kalawang. Pero pag ano, mas maganda pag pinipinturahan talaga siya, mas maganda, mas naalagaan, mas matagal siya. Yan. Bawas-bawasan na yung dumi. Yan. Wala na yung mga oil na pinang spray natin. Kasi minsan kasi guys, pag natambay yung makina, ini-sprayan namin siya ng ano, ng oil, yung mga bago na oil, para hindi siya kakalawangin. Tapos yun, minsan pag dagdag ka ng dagdag, nadudumihan siya lalo. Kasi ito, natatambak na yung mga oil dyan. Wala nga siyang kalawang, pero ang dumi ng tingnan. Maitim na, sunog na yung oil. Kaya kailangan mo siyang linisin din ng ganyan. Okay na siya. Bawas-bawasan na yung dumi niya. Kaso lang dito na lang sa tangke. Yan. Medyo may mga itim-itim pa. Kailangan yung brush siguro yan, lagyan ng chlorine. Kasi plastic naman yan. Okay lang yan. Tapos yung ano, yan o. Yung dito, sa may ano, natalsikan siya ng sa cover niya. Natalsikan siya ng ano guys, ng semento. Tapos yung semento, tumigas. Di ba pag binagsak mo yung semento, meron siyang parang alikabok. Tapos tumigas siya dito. Kasi wala nga ako dito. Yan, napabayaan siya. Dumikit. Yan. Pero pag may ano, may budget na, lilihain na lang yan ulit. Tatanggalin yung pintura, tapos i-sprayan na rin ulit ng pintura. Ano lang ang ano yan. Paraan yan, wala tayong ano. Tapos ang kadalasan talaga kinakalawang pag ganito sa makina, sa dagat, yung mga bolt nasa baba parte. Yan. Yan. Kasi sa taas wala. Sa baba kasi ito laging naabutan siya ng dagat. Tulad niya, yan o. May pula dyan. Yan. Linisin pa natin yan, hindi pa tapos. Ayan. Puti na siya. Ayan, linis pa. Pero hindi ko alam guys, no. Pag sa
sa lugar nyo, anong pinapanglinis nyo ng makina para malinis talaga siya, natatanggal yung natatanggal yung mga oil na nadikit sa makina. Kasi dito ginagamit namin yung gas, bibili lang kami ng gas. Tapos pagkatapos niyan, kung gusto mong hindi siya kakalawangin, yung gas hinahaluan mo siya ng ng oil o kaya mantika, konti lang para hindi lang siya matuyo. Yun. Ayan guys. Tapos brushing mo na siya ng brushing guys, ganyan. Brush, tingnan mo. Nahuhulog naman yung dumi. Brushing mo na siya ng brushing ng ganyan. Kung mayroon kang toothbrush na ganito o kaya mayroon kang gamit na ibang panglinis. Ayan, brushing nyo lang hanggang tumulo lang siya. Ayan, pababa ng pababa. Okay, andun siya sa baba. Sundan mo lang hanggang baba. Ayan, tingnan mo. Wala na, malinis na siya. Tapos yung itim na ganyan, tingnan nyo gano'n. Diba? Na siya sa gas, natatanggal siya sa gas nyo. Ayan. Ito lang naman ang pinagpanglinis namin ng makina dito. Yung gas lang. Hindi naman kami dati kasi ginagamit namin minsan gasolina, ganyan. Pero ang gasolina guys, pag natuyo, kalawang din. Kasi sobrang tuyo na. Kaya ginagamit namin dito gas. Tingnan mo yung pula kanina, yung pulang-pula. Ganyan lang. Kuskusin mo lang siya ng ganyan, kuskusin ng tutulo lang yung mga niya, mga kalawang niya. Tutulo lang yan. Kuskusin mo lang. Tapos wala na yan, kulay na lang yan. Wala na yung talagang kalawang niya na namumuo. Pero siyempre, ganyan yung kulay niya, hindi na yan mawawala kasi bakal yan eh. Kaya hindi ko alam kung sa iba kung anong mas maganda. Kasi marami naman natang nabibili ngayon na panglinis, parang spray lang siya na parang pintura niyo. May pressure, yung ganon. Yun ang pinapanglinis ng iba. Pero tayo, low budget tayo eh. Wala tayong budget sa ganon kasi mahal yun. Kaya yan, ginagamit natin. Gas na lang. Para tipid konti. Ganyan. Wala na yung mga kalawang tuyo na siya. Tuyo talaga siya guys pag gas ang gagamitin niya. Pagkatapos niyan, yan, tapos ng ganyan, lagyan lang natin ng teka lang. Gaganyan lang natin siya. Ay, tama sa kabila. Gaganyan na lang. Ganyan na lang siguro. Tapos, okay ng pampunas. Yan. Pupunasan mo na lang ganyan. Yan. Wala na yan. Hindi ko lang alam guys kung gas ang gagamitin nyo, kung mayroon ba siyang disadvantage sa bakal o pero sa karamihan kasi dito sa amin gas talagang ginagamit ng linis kasi hindi naman siya rubber eh. Minsan kasi nasisira lang pag mga rubber. Ito bakal naman to, alloy naman to siya, hindi mo siyang yan. Na puti na yan, puti na yun guys. Gas lang katapat dyan. Dito naman tayo sa harap. Ito lang mahirap dito, kailangan mo talagang baklasin lahat pag gusto mong malinis yung likod tulad nito. Yan, yung sa loob na yan, kailangan mo talagang tanggalin yung volante ito, tsaka yung flywheel. Pero kung gusto mo, babaran mo na lang din. Tulad nyan, babaran mo lang siya ng gas. Kahit nga hindi mo na natuyo na siya. Kasi bumaba na yung bumaba na yung kalawang. Wala na siya dyan. Pero siyempre, pag napabayaan pa rin ulit, mga tawag dyan, siyempre nasa dagat tayo, di ba? Mga mandaragat. Sa dagat tayo lagi. Hindi natin maiiwasan yung mga kalawang kasi yung dagat kalaban na talaga yan.
Ito, kaya hindi na to siya puti guys, kasi hindi na to sa kanya. Sa ibang makina to, Honda ata to. Ito, Sumo. Na ano siya, nasira siya dito. Kasi nasira yung ano ko, yung recoil na ano, starter. Sumabit, nasira siya. Kaya ito, hindi na sa kanya, kaya yung kulay niya iba. Pinintura din ata to nila. Hiningi ko lang din to. Yan, linis lang, linis. Kung gusto mo, yan, kahit punasan mo lang ng ganyan, no? Natanggal na yan, pag gas ang gamit mo. Pero hindi ko alam kung mayroon pang mas maganda sa gas. Hindi gasolina, yung gas talaga. Ayan. Up? On. Na, linis na yan. Pwede na yan. Kasi hindi tayo makaano guys. Tingnan, ang sama talaga ng panahon ngayon. Oh. Yun ang makikita. Against the light yung ilaw ay yung ano natin camera. Yun, malakas ng hangin. Kaya hindi tayo makapag ano. Pero mamaya, yun, mag ano ba rin tayo? Anong tawag dyan? Maglalatag ulit tayo ng lambat. Pero mintas wala pa kasi hapon pa naman yan. Ito munang gagawin ko kasi matagal kasi ito natambay guys ang makina. Oy! Oo. Yan, okay na yan. Gusto mo talaga ng malinis, depende na yun sa'yo. Tanggalin mo na lang yung volante. Ayan. Tingnan natin ang likod kung maganda na ba. Balikan na natin kasi kakain pa daw. Hindi natin pwede paghintay ng pagkain. Nagagalit ang ating kusinera. Ayan. Kita nyo guys. Ayan. Yun lang. Gas lang katapat. Lang makina. Ito yung makina ko dati, diesel. Yan. Kaso lang sobrang low speed niya. Maano siya. Okay siya, kaso lang mabagal siya. Hindi tulad ng ganitong makina, high speed kasi ito. Kaya mas maganda pa rin yung ganito. Kaya mayroon pa akong isa diyan. Yun yung Mega. Ang nasira niyan, yung bore sleeve niya. Mayroong mga guhit-guhit kaya lumalabas yung oil. Tapos mayroon pa isa doon, yung pumutok. Ito, ginagawa na lang namin generator yung ano. Ito guys, tingnan mo yung makina namin na diesel. Na ano yan, ProQuip 20 HP. Na liquid cool. Dual, parang dual siya. Para sa air cold. Tapos yan, kinabitan na lang namin ng ano guys. Tingnan mo, generator. Yan, may generator kasi yung maliit namin generator. Yung kung nasaan na yun, nasira na siya. Kaya ito lang ginagamit namin, yung 20 HP na ano, na ProQuip. Yan. Ang lakas niyan, pinang welding namin yan, kayang kaya niya. Ayun guys, tapos na tayo maglinis. Nandito na lahat, kaso lang ito hindi talaga matatanggal. Ngayon ko kung hindi talaga matatanggal, hindi ko alam kung paano to. Semento. Ano? Pag pinilit ko siya, pati pintura nasasama siya. Kaya hayaan ko na lang muna. Pag may pintura, pipinturahan na lang ulit. Ayan, tapos na tayo maglinis. Ayan na siya guys, puti na. Ayan, ito yung baba. Puti na rin. Likod. Ayan. Okay na siya. Linis na. Kakabit na lang tayo ulit. Kabit na natin pabalik yung mga ano. Kakabit na lang natin ulit yung mga pyesa.
Ayan. At saka yun, siguro baka mahuhuli yan kasi kailangan ko pang kuskusin yan. Pero dito, kakabit na lang muna natin. Kakabit ko muna yung mga tapos ng ano, nalinis. Ito. Nawala na yung mga ano, yun na lang natanggal yung mga pintura. Okay na siya, malinis na ulit. Pag nagtigpit ng ng mga ganitong kaliit na tornilyo, lalo pag ganitong ali lang ang katawan. Hindi mo kailangan malakas. Sakto-sakto lang. Kasi malulustred siya pag lalo na pag lagi mo siya tinatanggal. Malulustred yung mga bolt. Kasi ang liit nito, yung thread. Yan. Pag higpit nito, sakto-sakto lang, kahit isang kamay lang. Para siguradong hindi masasobrahan ng higpit. Yan. Yan lang. Yan lang. Isang kamay lang. Yan. Yan lang. Yan lang. Tapos, yung cover. Yung hinatatanggal. Ay, mancha. Malinis na yung kalaw na. Nahugasan talaga siya ng gas. Kaya kailangan na siya ng repaint. Tornilyo. Dito inipit yung ground niya. Ano? Yung switch niya. Tapos ito. Dito, malaki ba? Ayan. Tapos, saan pa? Dito. Dito. Carburador. Ini partang mali.
yung kabalo yan. Malinis yung lugar sa mga tinugas. Ayan, tapos na. Kabit na yung kaburador. Ang pangit tingnan dito, Tim. Ito naman, makina na to. Tatlong recoil na starter na nasira ko dito. Sa sobrang bigat. Hilahin ng makina na to. Ang pinakalas ako yung hinila. Wasak. Bagong bili ko na plastic na ganyan na recoil nya starter, ako yung hinila kasi makina na to pag inano mo, in-start mo, siguraduhin mo hindi ka nakahawak dito. Kapag nasabay mo yung hila dito at saka to, sigurado hihilahin ka talaga sa lakas ng makina na to. Ngayon, tatlo na sira ko. Ganito. Ngayon, wala na. Ubos. Kailangan na siya ng bago. Ang mahal pa naman ng recoil na starter na ganyan. Ang plastic niyan, siguro ngayon nasa mga 500, 400. Mga mga 500 ata. Tapos ito, plano kong palitan siya ng plastic. Kasi may plastic na cover na ganito, yung blower na cover plastic, mas maganda yun kasi hindi na siya kakalawangin tulad nito. Kasi plastic na yung tangke, dapat plastic na rin to. Tapos plastic na rin yung recoil starter nya. Tapos, hindi ka na masyadong maoblema sa kalawang. Kung gusto nyo din na palitan yung mga bolt ng ganito, ng stainless, tulad nung ginawa ko sa baba, nilagyan ko ng stainless kasi lagi nakalubog sa tubig minsan pag maalon kasi maliit yung bangka. Tulad ng sa loob na yan, diyan kumakalong yung tubig kaya laging may kalawang. Tapos pag andar, minsan kasi blower to, tumatarsik na kung saan saan yung dagat, yan, nababasa din siya ng dagat, kalawang na naman. Kaya mas maganda papalitan nyo ng plastic to, ganito. Kasi may nabebenta naman, nabibili na ganito. Tapos plastic yan, plastic to. Plastic yung recoil na ganyan. Wala ka na masyadong problemahin sa kalawang. Linis-linis na lang. Tapos maintain. Ito, hindi pa napalitan ng oil to. Papalitan pa lang din. Kasi medyo matagal na rin yung ilang buwan na rin yung oil nito. Yung isa kong makina na sa bangka, yun lang napalitan ng yun, ng oil, yung Honda. Kaya yan, linisin muna natin, linisin ko muna yung tangke. Ayun guys, tapos na natin nilinis yung tangke, naikabit na rin natin, pero wala tayong gasolina. Yung gasolina doon lang sa may sa may bowl ng carburetor, wala siyang laman dito. Tapos ito, hiniram lang natin galing doon. Ito yung wala sa kanya. Tapos ngayon susubukan natin paandarin kung aandar ba siya. Kasi sa tagal nang natambay nito.
Bisan ka. Buhay. Buhay na, buhay na. Buhay ng buhay. Hindi na patay. Namumuti na. Ano na yan? Sungkit. Hindi. Yan. Goods na.